Hi! Welcome sa ating first session this 2024 sa Let's Talk About with Sen. So, ang topic natin ngayon ay yung tanong last year na paano mag-heal kung may mga unanswered question ka pa na hanggang ngayon ay gumugulo sa isipan mo. Wala akong background story ng sender, so hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Pero, iniisip ko na lang yung konteksto nito ay siguro galing to sa isang failed relationship, tapos gusto na niyang maghilom, gusto na niyang magkaroon ng mag-move forward, pero nahihirapan siya dahil may mga unanswered question pa siya na gumugulo sa isipan niya. So, doon tayo magkukonteksto ng discussion natin sa araw na to. At ang sagot doon ay kukunin ko sa libro kong Karapat Dapat Ka. Yung Karapat Dapat Ka, sinulat ko to dahil yung sinulat ko yung kahintay-hintay tungkol yun sa pinagdadaanan ng mga broken-hearted. So, kapag tapos ka na doon sa proseso na yon, ano na yung next? Ano na yung gusto mong gawin? Ano na yung mga dapat mong gawin? So, dito yon sa ating Karapat Dapat Ka, Book 2. Okay? So, dito natin kukunin yung mga sagot sa tanong na paano mag-heal kung marami pang mga unanswered question na gumugulo sa isipan mo. Normally naman talaga, kapag ikaw ay nakipag-break, lalo na yung mga long-term relationship, kahit nga sabi mong months lang yan pero tignan na natin dun sa idea ng long-term relationship, kunyari 5 years o kaya 10 years, nakipag-break ka, more or less talaga lost ka. Pag sinabing lost, di mo alam kung ano yung gagawin mo na. Kasi imaginein mo naman, kung nakipagrelasyon ka ng mahabang panahon, kunyari 5 or 10 years, buong buhay mo, lahat ng schedule mo, kasama mo yan. Kasama mo yung partner mo. So, nakalapat yung mga schedule mo, yung mga gagawin mo, yung mga iniisip mo, yung mga activity mo, kasama siya. Tapos, nung nakipag-break ka, wala na. Diba? Parang saan ka pupulutin? Saan mo ilalagay yung mga oras na dapat kasama mo siya, yung mga activity na ginagawa mo, kasi hindi mo na siya kasama ngayon. So, more or less, lost ka. At yun yung unang tinuturo ng libro na to. Ano yung dapat gawin kapag lost ka? Yung intentional na pagbabaklas ng sarili. Sa part na to o chapter na to ng Karapat Dapat Ka na intentional na pagbabaklas ng sarili. Nandito kasi yung idea na dahil ligaw ka, pagod ka, wala dun sa previous relationship mo na hindi nagtagumpay, marami kang bagay sa sarili mo na hindi mo na alam gawin mag-isa. Kasi nga, nasanay ka na lagi kang may kasama o lagi mong iniisip o included yung partner mo. So, dito, yung parte na kung saan, sa intentional na pagbabaklas ng sarili, sabi dito, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Muli mong aaralin, muli mong kikilalanin yung sarili mo. Sino ka as a single person? Kasi ang tagal mong nakipagrelasyon So, more or less, nasanay ka na hindi ka mag-isa. Baka nga naiwala mo yung sarili mo along the way dun sa relationship. Kasi lagi mong iniisip yung partner mo, lagi mong iniisip lahat ng desisyon mo naka-angkla sa kanya. So, possible na na-lost mo yung sarili mo. Sa pagbabaklas ng sarili, ang unang-unang dapat ginagawa or unang suggestion dito, na yun din yung tip number 1 para mag-heal kahit marami kang unanswered question, ay sumulat ka o magsimula kang magsulat ng journal mo. Journal na kung saan doon mo ipoproseso yung mga pinagdadaanan mo sa kasalukuyan. Example, dito sa binigay na tanong na sender, na unanswered question, pwede mong ilagay doon sa journal mo yung mga tanong mo. Diba? Ano ba yung mga possible tanong kapag galing kang break up? Halimbawa, ano yung naging kasalanan mo? Ano yung naging pagkukulang mo? Bakit hindi naging successful yung relationship? Katanggap-tanggap ba yung nangyaring breakup, 'di ba? Kasalanan mo ba? Hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi ba ako sapat para manatili siya? So, ang daming question. Pwede mong gawin yun sa journal. Isulat mo isa-isa lahat ng mga tanong mo. Lahat ng possible question na gusto mong isipin or naiisip mo na nagpapagulo sa utak mo, sulat mo lang. 'Di ba? Parang kailangan mo lang kasi talagang ilabas mula sa utak mo yung mga iniisip mo. Kasi ang bigat-bigat kaya nun, ang bigat-bigat sa dibdib na parang inaano mo lang siya, parang kinikimkim mo lang siya sa loob. So, much better na isinusulat mo siya. So, journal talaga yung makakatulong dun sa'yo.
Then, tip number 2, kapag nasulat mo na lahat ng mga tanong mo, tignan mo doon, alin yung mga tanong na kontrolado mo yung sagot. Yung talagang pakiramdam mo, masasagot mo naman. And then, eventually, tignan mo kung kaya mong sagutin. Subukan mong sagutin yung mga tanong na yun. Na kontrolado mo, yung parang feeling mo, itong tanong na to, kaya ko tong sagutin. Itong tanong na to, ito yung mga possible na sagot. So, parang kahit pa paano, mababawasan yung mga tanong na iniisip mo. Kasi, nasasagot mo na siya. Pero, i-identify mo din kung ano yung mga tanong na hindi mo kontrolado. Ibig sabihin nun, yun yung mga tanong na hindi ikaw yung makakasagot. Wala sa'yo yung hindi mo hawak yung sagot. Kasi, lagi mo tatandaan, may mga bagay na hindi talaga natin kontrolado. So, yung mga ganong klaseng tanong, pabayaan mo muna. Let it be. Sulat mo lang. Parang wag mong tangkaing sagutin. Kasi darating naman talaga yung panahon na masasagot yan ng tao na talagang dapat sumagot. So, hindi ikaw. Wag mong pilitin. Hintayin mo yung tamang panahon o hintayin mo yung panahon na masagot yung tanong mo. Basta isulat mo lang siya. Para lang clear sa utak mo na ito yung gusto kong masagot. Kaso hindi ko sa kontrolado eh. Iba yung pwedeng sumagot. So, kailangan, hayaan mo lang. Let time ang siyang magbigay ng sagot doon sa mga tanong mo. Kasi sure ako, darating yung panahon na yung mga tanong na yan, na hindi mo kontrolado yung sagot, masasagot yan eventually. Yun nga lang, pwedeng hindi sa paraan na gusto mong masagot at hindi sa timeline na gusto mong makuha yung sagot. May mga tanong talaga na hindi natin hawak yung sagot. Then, tignan mo din yung idea na parang alin sa mga tanong na yon ang sa palagay mo ay tanong lang dahil out of frustration or out of nasaktan ka lang. I-cross out mo na yon. Kasi more or less hindi siya tanong. Nararamdaman mo lang siya. So, hindi mo na yun dapat iniisip. Kasi ang tip number 3, lagi mong tatandaan, pinuproseso dapat yung damdamin mo o yung naramdaman mo. Kasi possible na hindi siya question. Naramdaman mo siya. Kunyari, yung tanong na tawag dito, hindi pa ako sapat. Feeling ko hindi siya question. Bagkos ay pakiramdam siya. Na parang pakiramdam mo, binigay mo naman lahat eh. Bakit hindi ka pa naging sapat? So, emotion siya na kailangan mong iproseso. Siguro lumabas yun through question, pero pwede mo siyang masagot through processing your emotion. Minsan kasi ang nangyayari sa atin, pag may nararamdaman tayo, minsan pinapalipas lang natin. Kunyari, na-disappoint tayo, nasaktan tayo, may bagay na tawag dito, hindi natin gusto, pero pinalipas natin. So, nagpa-pile up yung emotion mo hanggang sa sumabog ka na. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, ito bang nararamdaman ko, galit ba to o disappointment, tawag dito, na, galit ba to o grieving. So, kailangan mong maproseso yung nararamdaman mo. Mahalaga yon in terms of moving forward at mag-heal ka dun sa nararamdaman mong sakit. Kasi mahalagang na-acknowledge mo yung feelings mo. Valid ang nararamdaman mo. Kahit sabihin mo na parang, matured na ako, dapat hindi ko na ito nararamdaman. Hindi. Kung na-offend ka, nagalit ka, nasaktan ka, damahin mo yun. Kasi yun lang ang tanging paraan para magsimula kang maghilom. Kilalanin mo yung mga sugat na natamo mo. Maliit o malalim na bubog na natamo mo, masakit yan. So, i-acknowledge mo na nasaktan ka. I-acknowledge mo na meron kang sugat para alam mo kung paano siya gagamutin. Para alam mo ano yung mga bagay na pwede mong magawa sa sarili mo para maghilom ka. So, pinoproseso yung emosyon. Para din ma-identify mo, nagagalit ka ba? Nasasaktan ka ba? Tawag dito, disappointed ka ba? Para alam mo din paano mo ilalabas yun sa sarili mo. Para hindi ka makasakit din ng ibang tao, 'di ba? Parang bigla ka nagalit. Yung pala hindi ka naman talaga nagagalit, nasasaktan ka lang. Pero yung way kung paano mo nalabas yung emotion dahil hindi mo na proseso ng tama yung emotion mo, naging iba yung way kung paano mo siya na-release. Okay? Then tip number 4, kailangan talaga natin kahit medyo mahirap yung acceptance. Tanggapin natin na may mga
bagay sa buhay natin na wala talagang kasagutan. May mga tanong talaga na hindi natin masasagot. At kung gusto natin sagutin lahat ng mga tanong natin bago tayo maghilom, hindi talaga tayo maghihilom. At talo tayo nun. Gusto mo ba yon na para bang malungkot ka na lang all the way? Parang unfair naman yun, di ba? Parang naiwanan ka na nga tapos malungkot ka pa all the way. Siguro may time to grieve, pero kailangan mo tulungan yung sarili mo na ibangon sa ganung klase ng sitwasyon. Sa lahat naman ng relationship, pag naghihiwalay, pareho naman yan na nagkaroon both side ng problema. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung may kasalanan, hindi lang din yung partner mo ang may kasalanan. So, parang both side, kahit papano, mayroong parang responsibilidad kung bakit hindi na work out yung relationship. And at the same time, hindi naman talaga lahat ng naghihiwalay ay naghihiwalay dahil tawag dito, ayaw na sila sa isa't isa. Pwedeng naghiwalay din naman sila dahil alam nila yun na yung much better para sa growth ng bawat isa. May mga ganong klase namang paghihiwalay. So, kailangan mo lang talagang tawag dito, tulungan yung sarili mo para mag-move forward kasi hindi kusang dumadating ang paghilom. Wala siyang deadline, wala siyang right way, wala din siyang iisang paraan para maghilom. So, iba't ibang karanasan, iba't ibang way, iba't ibang personality, iba't ibang paraan ng paghilom. Pero ang number one dyan is gusto mo bang tulungan yung sarili mo? Kasi ikaw lang ang tanging parang makakapag-decide kung gusto mo nang lumakbay o hindi doon sa journey ng paghil na yon. So, kahit marami kang tanong, desisyonan mo na parang hindi mo hahayaan na hindi maipagpatuloy yung paghilom mo kahit may mga tanong ka pa sa isipan mo. Tatandaan mo, hindi yan maaalis. Pero pwede kang mag-decide na habang dino-journey mo yung paghihil mo doon sa sakit na ramdaman mo, unti-unti kahit papano, ma-identify mo na kung ang mga tanong na to ay dapat pa bang sagutin, kontrolado ko nga ba yung mga tanong na to o yung mga sagot sa tanong na to, at ano yung mga tanong na kailangan mo ng pabayaan. Hayaan mo na. Parang hayaan mong dumating yung time kung masasagot sila, or hayaan mo kung hindi na dadating yung time na masasagot sila. Tandaan, maraming tanong sa buhay. At hindi lahat ng tanong na yon ay may kasagutan. Ang importante ay tanungin mo yung puso mo. Ano yung mga bagay na pwede mong gawin para maging at peace ang puso mo sa kahit anong sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon. Hindi siya madali, pero pwede mong i-work out na gumawa ng mga bagay na makapagbibigay ng kahit papano kapayapaan sa puso mo. Kahit na nagjo-journey ka pa doon sa paghilom. At ang huli, lagay mo tatandaan, pwedeng humingi ng tulong sa mga tao sa paligid natin, o mga support system natin, or sabihin mo kung kailangan mo ng tawag dito professional help dahil hindi na talaga kaya ng isipan mo yung pinagdaraanan mo, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Yun yung pinakamahalaga at last tip para sa'yo. Kung nahihirapan kang iproseso yung nararamdaman mo, nahihirapan kang iproseso yung mga tanong sa isip mo, baka kailangan mo ng ibang tao, particularly mga professional na parang eksperto sa larangan ng pagdidil ng mga emosyon natin. Walang nakakahiya at walang masama kung gagawin natin yun. Kasi ang number one na importante ay ma-save natin yung sarili natin, yung mental health natin ay maging okay. Kasi yun lang yung tanging paraan para maibalik natin yung sarili natin ng mas maayos kahit na dumaan ka pa sa isang failed relationship. Wala kasi talaga tayong ibang paraan kundi bumangon. At alam kong kayang-kaya mo yon o kayang-kaya mo na kung palagay mo mahirap ngayon, kaya mong tumayo, huwag kang magmadali, hayaan mo yung sarili mo. Kung palagay mo, kaya mo mag-heal within 3 months, okay yon, maganda yon. Pero kung feeling mo 2 years na hindi ka pa nag-heal, nandun ka pa rin sa proseso ng healing,
wala ding problema yun. Walang timeline ang paghilom. Nasa desisyon mo kung paano mo dadaanan yung journey na yon ng sarili mo. Pero ang importante sa lahat, make sure na wag mong hayaan na dumaan ka sa sitwasyon na yun na mag-isa. Humingi ka ng tulong. Humingi ka ng mga tao na magiging support system mo para pagdaanan mo yung dinadaanan mong journey ngayon, which is healing. Laging tatandaan, hindi madali, pero posible na maghilom tayo sa anumang sakit na pinagdaraanan natin. So, yun lang. Sana kahit papano nakatulong yung ilang tip na binigay ko at sana this 2024 matagpuan mo na yung paghilom na hinahanap ng puso mo. Okay? See you next session ng Let's Talk About with Zen. Thank you!